Breaking news! Anti-submarine warship ng Turkey dumating na sa West Philippine Sea. Naku, China, gulat na gulat sa ginawa umano ng Turkey sa Pilipinas. Samantala, AFP, babaguhin na ang rotation ng resupply mission. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, nagbisita umano sa Maynila ang anti-submarine ship ng Turkish Navy. At ayon pa dito, ito ay bahagi umano ng pagdiriwang na ika-75 na anibersaryo ng pagtatag ng ugnayan diplomatiko sa pagitan umano ng Turkey at Pilipinas. At ayon pa dito, naglalayag umano sa iba't ibang bahagi ng Asia. Bumisita din sa 24 port sa 21 na bansa para ipakita ang kakayahan umano ng Turkish Naval Force at ipakilala ang pambansang plataporma ng Turkey at magpalakas umano ng ugnayan sa bansang binibisita. Ito ay isang Ada-class Navy ship na inilunsad umano noong 2017 at itinaga noong 2019 at itinataguyod sa ilalim umano ni Melgim National Shipbuilding Program. At ayon pa dito, kasama rin umano dito ang mga advanced indigenous asset tulad ng Atmaka at ang unang pambansang missile ng Turkey at ang Avent Combat Management System. Matapos umano ang pagbisita, magkakaroon umano ng joint exercise ang Turkish Navy at ang mga barko umano ng Philippine Navy upang bigyan din ang lumalaking kooperasyon sa depensa sa pagitan umano ng Turkey at Pilipinas. Ang pagbisita umano ng Turkey Navy dito sa Pilipinas ay magdagdag sa pagsulong ng ugnayan sa iba't ibang sektor, kabilang na ang industriya ng depensa sa pagitan ng Turkey at Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng pagbisita ng Turkish Navy dito sa Pilipinas ay upang palakasin ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas, Turkey, lalo na sa larangan umano ng pagtutulungan ng kanilang mga armadong puwersa. Ito ay bahagi ng pagsisikap upang mapalakas ang bilateral na relasyon at people-to-people contact sa pagitan ng dalawang bansa. Pati na rin umano ang pagpapalakas ng ugnayan ng kanilang mga sandatahan lakas. Ang pagbisita ay naglalayon magbigay ng kontribusyon sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan umano ng Pilipinas at Turkey sa pamagitan ng pagtutulungan sa larangan ng militar. At dagdag pa nga umano rito, ang pagbisita umano ng Turkish Navy sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. Bagamat hindi itong direktang magre-resulta ng agarang pagbawas na pangharas ng mga barko umano ng China sa West Philippine Sea, pero maaari itong magbigay ng simbolo at suporta ng pagkakaisa ng Pilipinas mula sa ibang bansa. Ang pagtanggap umano sa bisita mula sa ibang bansa tulad ng Turkey ay maaari magpadala na mensahe na merong international interest sa issue sa West Philippine Sea at maaaring magtaguyod ng pagkakaisa laban sa anuman pangangalampag sa soberanya umano ng Pilipinas sa naturang lugar. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, malaking tulong umano ang patuloy na pagsuporta ng iba't ibang bansa sa patuloy na pag-iit umano ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pangharang umano ng mga barko ng China at panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas kahit na sa loob umano ng exclusive economic zone ng bansa. Ang Scarborough Shoal ay pilit umanong inaangkin ng China na kanila na daw yan teritoryo. Subalit, maraming bansa umano ang umalma dahil sa patuloy na pag-aangkin umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas kahit yun umano ay napanalunan na ng Pilipinas noong 2016. Kaisa na nga rito, ang Amerika na tutol sa patuloy na pag-aangkin umano ng China at Japan, Turkey at iba pang mga bansa ay tutol sa patuloy na pag-aangkin umano ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagbisita ng Turkish Navy ay maaaring magdala ng potensyal na pakikinabang sa hinaharap sa pagitan umano na pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga armadong puwersa ng Pilipinas at Turkey. Ang posibleng pagtutulungan umano sa larangan ng seguridad at depensa ay maaari umano magbigay ng karagdagang kakayahan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa West Philippine Sea laban sa anumang pang-aabuso umano at panghaharas mula sa mga iba't ibang bansa, lalo na umano ng bansang China. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pagbisita ng Turkish Navy ay isang hakbang patungo sa mas malalimang kooperasyon sa pagitan umano ng Pilipinas at ibang bansa
na maaaring magdulot ng positibong impluwensya sa pangmatagalang solusyon sa mga isyu sa lugar, lalo na umano sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pag-aangkit at pangharas umano ng mga barko ng China. Makakatulong umano ang pagbisita ng iba't ibang mga bansa dito para unti-unting mapigilan ang patuloy na pangharas umano ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang pagbisita umano ng Turkish Navy sa Maynila ay mayroon umanong kasunduan ng Philippine Navy at Turkish Navy upang mapalakas ang kanilang ugnayan sa larangan ng depensa. At ayon pa dito, ang pagpapalakas ng ugnayan ay nagpapahayag na mas mataas na opisyal ng dalawang bansa ng kanilang commitment upang mapalakas ang bilateral na relasyon at pagtutulungan sa larangan umano ng depensa. Ipinahayag din ang intensyon umano na maaaring magresulta sa isang strategic partnership sa maritime domain. At ayon pa dito, ito din umano ay pagsasagawa ng naval exercise na pinag-uusapan sa posibilidad na pagsasagawa ng naval exercise maritime security collaboration at personnel exchange for training. Ito ay isa sa mga paraan upang mapalakas ang kakayahan at kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan umano ng depensa. At ayon pa dito, magbibigay din umano ito ng teknolohiya at kagamitan na nagpakita ng interes na ang Turkish defense contractor na ASPAT ay magbibigay ng teknolohiya at kagamitan para sa programa ng Pilipinas sa pag-upgrade ng kanilang Navy. Ito ay isang positibong hakbang upang mapalakas ang mga modernisasyon ng Philippine Navy. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo? At makukomento mo dito at sa iba pang mga balita. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na magpapatupad sila ng adjustment sa kanilang gagawin rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito'y dahil sa patuloy umano na panghaharang umano ng mga barko ng China diyan sa Scarborough Shoal na sa mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa dito, ito ay bunsod sa nangyaring insidente noong June 17, 2024 kung saan nagpakita ng iligal at agresibong aksyon ng China Coast Guard ayon kay spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na magkakaroon ng ng pagbabago sa kanilang gagawing hakbang upang maiwasan ang kahalintulad ng mga insidente. At ayon pa sa isang opisyal, may mga nakalatag na silang contingency measure at mahigpit na pinag-aralan ng AFP ang mga gagawin para maging matagumpay ang RORE mission. Mahigpit umano din ang ginagawang koordinasyon ng AFP sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources para sa patuloy na maritime patrol para maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda. At ayon pa dito, nauna nang inihayag umano ni General Romeo Bronner Jr. na kanilang ipagpapatuloy ang rotasyon, provision of supply sa BRP Sierra Madre. May mga sundalo na nagbabantay at nakatalaga para protektahan ang ating mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas, lalo na umano ang pinagtatayuan ng BRP Sierra Madre na isa sa mga puntarya ng China na hahatakin ang barko Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Bronner ang RORE mission na isang legal na operasyon na isinagawa umano ng Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang BRP Sierra Madre ay isa sa mga in-outpost ng Philippine Navy para maging tanda umano na teritoryo pa ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Subalit ito ang bansang China ay napakagahaman, gusto atang sakupin na lahat ang West Philippine Sea. Subalit hindi ito pinayagan ng ating mahal na Pangulo, kaya patuloy ang ginigiit ng ating mahal na Pangulo ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.